Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Genesis 3:15. Dito sinasabi proto evangelion. Ang proto is first evangelion gospel. So, first gospel. Ang sabi dito, na ang ebanghelyo ay gospel. Pag sinabing gospel, pakahulugan natin is good news, mabuting balita. Ang Diyos po ay may mabuting balita para sa atin po. Sabi dito, tinatawag nila itong first gospel or proto-evangelion. Proto means first, evangelion means gospel. So, first gospel. Ang pagkakaalam natin, ang gospel ay nasa New Testament. Pero Genesis chapter 2 pa lang, andito na yung gospel. So, sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between you and offspring, and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, sa Tagalog po, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. So, para mas maintindihan itong Genesis chapter 3 verse, yung itong chapter itong verse natin na to, hindi pa sila nagkakasala that time. But there was the time na tinukso ni Satanas si Eva na kumain ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Pero si Eva natukso nga. At si Adan, hindi niya sinaway si Satanas, hindi niya din pinotektahan si Eva. So, napakalaking kasalanan ni Adan that time. Kasi magkasama sila that time. Nung tinukso ni Satanas, si Eva, nandun si Adan. Hindi niya ginawa yung part niya. Hindi niya naprotektahan yung inutos ng Diyos na protektahan mo yung buong nilikha, protektahan mo yung asawa mo. Dapat ginawa ni Adan, tinurog niya yung ulo ni Satanas. Tinurog niya yung ulo ng ahas. Pero, ginawa niya, nagpatukso din siya. So, si Eva, nagpasukto si Satanas. At si Eva, binigyan din niya ng prutas si Adan ang pinagbabawal ng Diyos. So, nagrebelde sila sa Panginoon. Because of that, sa Genesis 3, makikita niyo po dito yung fall of humanity. Kaya makikita po natin, nakalagay na title is Fall of Humanity, nahulog ang tao sa kasalanan. So, lahat ng tao, nagmumula kay Eva at Adan, ay rebelde sa Diyos. Kaya lahat tayo nagkakasala laban sa Diyos. Kasi ever since na nahulog ang tao sa kasalanan, simula pagkagata natin, hindi lilipas sa buhay natin na hindi tayo nagkakasala sa Diyos. So, andun yung pagrebelde sa Panginoon. So, lahat ng kasalanan may katapat na kaparusahan. Because yung God natin is justice. Yung hustisya na hindi kayang lusutan ng tao, mukhang dito sa world, may mga hustisya na kayang lusutan ng tao sa mundo. Pero yung justice ni Jesus Christ, hindi natin kayang lusutan yun. So, that is the final judgment na lahat tayo haharap sa Diyos at lahat ng ginawa natin, haharapin talaga natin dito sa lupa. So, dahil lahat tayo, papahawak at papaparusahan. So, gumawa ang Diyos na, so kausap dito ni Satanas at ang Diyos. Miniting ni
Jesus, si Eva at si Satanas. So, sabi ni God kay Satan, sabi niya, ikaw Satanas, at yung babae, yung lahi nyo, mag-aawayan. Ikaw at ang babae mag-aaway. Ang lahi nyo at lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya. Meron siyang dudurugin niya, sabi dito. Ang sinasabi ni God dito, ang tinutukoy niya dito si Jesus Christ, na dudurugin niya. At ikaw naman, tutuklamin mo yun sa kanya. Maikli lang tong verse na to, pero andito lahat yung gospel, yung mabuting balita. Ano po yun? Ang teaching po dito is the first gospel. Anong number 1? God's promise of the coming Messiah. Dito po sa Genesis 3:15, dito natin makikita yung pangako ng Diyos na mayroong Messiah, tagapagligtas na darating. At yun po ay ating Panginoong Jesucristo. Sabi nung sinabi ni Jesus, ng Diyos kay Satanas, pinuntaan niya darating yung Messiah. Na yung Messiah, yung Kristo natin, ipapanganak at tudurog sa ulo ni Satanas. So, the promise of the coming of Messiah, andito na eh. So, same chapter na kung saan nagkasala yung tao, dito gumawa ng action ng tao, pero gumawa ng solusyon ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos na yung tao magpatuloy sa kasalanan, na walang pagliligtas, na walang Savior, na walang Messiah, na hindi niya hinayaan na ang isang katauhan is manatili sa kasalanan at later on maparusahan na lang, no? Yung Diyos, gumawa talaga siya ng paraan para mailigtas tayo sa kasalanan, yung pagsisinungaling natin, yung pag-iisip natin ng malaswa, pag-iisip natin ng masama sa tao, kasalanan na yun eh. Pero sobrang swerte kasi yung Messiah talaga ginawa para sa atin, maging Savior natin to save us, to rule over us, paghaharian tayo ng Messiah. So, Genesis chapter 3, itong gospel na to, sa Genesis 3 chapter 15, God's announcement of the suffering Messiah. In-announce ng Diyos na magdudusa, diba? Dudurugin niya ang ulo mo, at yung Messiah yung dudurog sa ulo ng Satanas at tutuklawin mo ang sako niya. So, ibig sabihin si Satan may pagtuklang sa sako ng Panginoong Jesucristo. So, yung mga nag-aaral ng Bible na in-interpret to is nangyari to nang nandun sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. So, merong suffering, merong pagdurusa. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay umako ng kaparusahan na dapat ay tanggapan natin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin, sinabi niya na ako na lang mapaparusahan sa krus upang tayo ay hindi maparusahan, maligtas mula sa kapahamakan. So God's announcement is sa first gospel, Genesis first gospel, na makikita natin yung God's declarations of the victory of the Messiah, na yung pagdurog sa ulo ni Satanas ang clear victory of the Lord Jesus Christ. Si Jesus tinuklak lang, pero si Satan dudurugin talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Ni may malinaw na tagumpay ang ating Panginoong Jesucristo laban kay Satanas. So, ito ay nandito sa unang ebanghelyo, bagamat una nagkasalata ang tao, nakarapat dapat parusahan, pero ibinigay ang ating Messiah na siya yung magdudusa ako sa ating kasalanan, siya yung mananagumpay, pero siya yung mananagumpay ang dudurog sa ulo ni Satanas. So,
bilang application sa buhay natin. Una po, praise God for fulfilling His promise. Kasi talagang nag-promise po yung ating Panginoon na darating yung Messiah at dudurugin niya yung ulo ni Satanas. Pangalawa is na believe that Jesus suffered on the cross for us and live a victorious Christian life, kasi yun talaga yung gusto ni Jesus Christ. Kaya niligtas tayo. And hope this verse you will learn a lot. Thank you everyone and God bless.